Magandang hapon muli sa iyo grade 9. Ngayon, araw na ito ay pag-aaralan muli natin ang aralin panlipunan, ang economics. Nasa module 3 na tayo na kung saan pag-aaralan natin ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Sa economics ay nandyan ang pangangailangan. Ang pangangailangan ay mga bagay na kailangan natin upang mabuhay. At kagustuhan, ito yung mga bagay na hindi masyadong kailangan upang mabuhay. Pero ang dami natin mga pangangailangan at ang dami natin mga kagustuhan. Kaya ang pamahalaan ay gumawa ng sistemang pang-ekonomiya kung paano tugunan ang mga pangangailangan na ito at mga kagustuhan na ito. Kaya nag-isip sila ng isang sistemang ekonomiya kung paano tutugunan. Ano yung kaayusan para matugunan na ito. Kaya ang sistemang pang-ekonomiya dapat masagot paano gagawin ang isang produkto. Gaano karami ang mga produktong gagawin. Dapat masagot ang sistemang pang-ekonomiya ito. At mayroon tayong 4 na sistemang pang-ekonomiya. Ang number 1 is traditional na ekonomiya or traditional economy na kung saan ang pangangailangan ay nakabase lang sa kapaligiran. Kung ano ang nasa kapaligiran, yun ang kanyang pangangailangan. Walang konsepto ng pribadong pagmemay-ari. Parang yung kasabihan nila is, what is mine is yours, and what is yours is mine. Kaya kung sobrang inani ko na talong or kalabasa, ibibigay ko sa kapwa ko. Ganun din ang ibang tao. Kung hindi nila kailangan ng isang bagay, ibibigay nila. Yun ang traditional economy. Pero wala ng bansa na gumagamit nito. Next is we have market economy. Sa market economy, sino ang nagpapaunlad? Gaano karaming mga produktong gagawin? Yun ang dapat masagot. At sino ang nagpapaunlad ng ekonomiya? Ang nagpapaunlad ng ekonomiya ay ang pribadong sektor. At sino ang nagdidikta ng presyo? Ang pribadong sektor din. Depende kasi sa dami ng produkto na kailangan ng tao. Kaya kung maraming bibili ng mga sapatos, maraming produkto na gagawin ang pribadong sektor. Kaya nakabase ito sa dami ng produkto. Ganun din, nakabase din dito sa presyo. Kung mataas ang presyo ng isang produkto, ang pribadong sektor ay marami din siyang gagawin na produkto. Kaya depende sa law of supply and demand. Ano yung katungkulan ng pamahalaan dito? Ang katungkulan lang ng pamahalaan ay subaybayan ang pribadong sektor sa kanilang gawain pang-ekonomiya. Bantayan din nila ang seguridad ng kanilang bansa. Yun ang katungkulan ng pamahalaan. And next na sistemang pang-ekonomiya is we have command economy. When you say command economy, ibig sabihin meron nag-uutos, command. Kaya sino kayang nag-uutos kung gaano karami ng produktong gagawin? Sino kayang nag-uutos kung para kanino yung mga produkto? Ang nag-uutos dito ay ang pamahalaan. Tandaan ninyo lahat ng uri ng produkto, kung gaano karami, kung sino ang nagdidikta ng presyo ay ang pamahalaan. So, yun ang tinatawag natin na command economy. So, when you say command economy, pamahalaan ang nagdidikta. Walang pakialam ang pribadong sektor kung anong uri na produkto gagawin. Then we have the mixed economy. When we say mixed economy, meron pinaghalong ekonomiya. So, ang nagpapaunlad, ano yung pinaghalok, ano yung turo ng command economy? Sinong nagpapaunlad ng ekonomiya? Ang nagpapaunlad ay ang pamahalaan.
at ang market economy. Sino nagpapaunlad? Ang pribadong sektor. So, ang nagpapaunlad ng ekonomiya ay ang pribadong sektor at ang pamahalaan. Kaya dalawa sila sa pagpapaunlad. Kaya yan ang tandaan nyo, kung gaano karaming produkto ang gagawin, dinidikta ng pamahalaan at dinidikta din ng pribadong sektor. Ito ba ang sistemang pang-ekonomiya na umiiral sa Pilipinas? Oo, ito yung sistemang pang-ekonomiya na pinapatupad sa ating bansa. Ang pamahalaan at ang pribadong sektor ang nagpapaunlad. Ngayon, sasagutan ninyo ngayon ang mga gawain, yung sistema kamo at ang dialogue box. Sana kalugod-lugod muli ang iyong pag-aaral sa araw nito. Paalam at muli sa ating pagbabalik sa susunod na linggo.